escalator, di ba nauuso dati? Anong mall yan? Maxi dress. Oo. Aba, ipet talagang mapipilitan kang punitin na lang talaga yung damit mo. Kesa kainin yung Kesa kainin talaga. Dapat nasa gitna ka Ba't lang. di natin sabihin ko anong mall? Para mall yan? makakaingat. Anong mall yan? Ang daming mall sa Caloocan. Oo, anong mall? News to, anong mall? Ha? Ha? Pure Gold. Anong masama? Sure ba tayo dyan? Pure Gold? Sure ba? Hindi, para makuha din yung side ng kung ano nangyari, di ba? Oo. Ng mall manager. Kung anyway, Hindi, kung para accident alam ng yung tao walang na pure kailangan gold eh. yun. Kung sasabihin lang nila tutulungan, tapos hindi pala. Oo. Pero kahit naman naman sila kasalanan ng kung sino man yun, establishmento nila yun. May escalator. Hindi ko alam kung yung escalator kasi grocery sila, di sila mall. Usually, di ba mabalang sila, no? Oo, ang dami. Sigurado ba kayo? Ang daming Pure mall gold? dyan. Sigurado ba tayo? Oo, baka. Anyway, later na. Let's check Hindi, na meron lang. kasi na may escalator? escalator din yung iba. Eh. Oh. Meron. May second floor. Sinabi ko Alright. na, puro gulo. Sige, alamin natin Puro first mamaya. floor lang ako eh. At kamusta na yung bata? Nasang ospital siya. Kagabi pa yan. Samantala, narito naman ang mga balita sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Sumalang naman sa pagdinig para sa ika-22 araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, si DOJ Secretary Laila De Lima, kaugnay sa Article 7 ng impeachment complaint o ang betrayal of public trust umano ng punong maestrado. Yan ay dahil sa pagbibigay ng Korte Suprema ng TRO pabor sa pag-alis sa bansa ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at asawang si Attorney Mike Arroyo. Sa testimonya ni De Lima, tinukoy niya ang isinulat na dissenting opinion ni Associate Justice Maria Lourdes Sereno kung saan nakasaad ang naging impluensya umano ni Corona sa paglabas ng desisyon. Dagdag pa ni De Lima, si Corona raw ang nagpagulo umano sa naging desisyon ng Korte na maglabas ng TRO sa DOJ watchlist order, daan para raw makaalis ng bansa si Arroyo. Inamin din daw ng Clerk of Court na may mga binago si Corona sa kanya mismong sulat kamay sa desisyon kaugnay ng TRO para palabasing ang TRO ay epektibo. Gayong di naman daw ito ang napag-usapan ng mga maestrado nang magbotohan sila tungkol sa usapin. Justice Carpio was constrained to write to the Chief Justice and ask na i-hold in abeyance muna yung November 22 clarificatory resolution because instead of clarifying what in fact transpired during the November 18 deliberations ay nagpalala pa daw ho, lalong nagpasama pa dahil hindi naman daw yun talaga ang tunay na intention. And it would appear from the narration of Justice Sereno na si Chief Justice po ang nagpasingit nung version na iyon. Sa cross-examination, ipinunto ng depensa na ang TRO na inilabas ng Korte ay majority decision ng SC on bank at hindi lamang sa punong maestrado. Pero git ng kalihim, hindi raw may aalis na impluensya o maimpluensyahan ni Corona ang mga kapwa-hukom. Natanong tuloy ng depensa kung sa tingin niya ay nagkaroon ng conspiracy sa Korte Suprema. Subscribe to that to this statement appearing in here, or you have doubts also. I subscribe All right. to that allegation. All right. In other words, there is really the desire on the part of Justice Corona to allow the escape of the GMA. For my own appreciation of what happened, the developments, actions, what I read in the opinions, etc., yes. Panunuhol. Yan naman ang akusasyon sa ilang dati at kasalukuyang opisyal ng PAGCOR na nakatanggap muna ng suhol para makakuha ng lisensya sa bansa ang Japanese tycoon na si Kazuo Okada. Sa reklamong isinampas sa Amerika ng Wynn Resorts laban kay Okada, pinangalanan si dating PAGCOR Chairman Efraim Genuino, kasalukuyang PAGCOR Chairman Cristino Nagyat at ang kanilang mga pamilya na silang tumanggap ng pera at mga regalo. Inamin ni Nagyat na nakatanggap siya at ang kanyang pamilya ng libreng kwarto sa pagdalaw nila sa Macau noong nakaraang taon, pero bahagi raw ito ng kanyang official visit. Sinisika pa rin makuha ng GMA News ang panig ni Genuino, habang ang Malacanang naman ipinagtanggol si Nagyat.
practice it, and since it's already an industry practice and Mr. Bong Nagiat never profited from it personally, this is something that is peculiar to the gaming industry. Outside of the gaming industry, You're saying that you're not Industry. worried about As a matter of industry courtesy and reciprocity, complementary rooms, okay, including transportation services and security, are provided to certain VIPs and casino executives. We do the same thing for them. Di dapat wala rin kasalanan sa Genuino. Kung yun lang. Hindi, sinasabi lang, normal na practice ng industry eh. O sinagyat, walang kasalanan. Di Genuino, ganun din. Ang ganun, Kaya naman, hindi siya taga-administrasyon na ito, kaya pagtanggol mo sarili mo. Diba, ayun na, inapswelto mo na rin si Genuino eh. Masabi yung normal practice. Consistent, it's a normal industry practice, which is natural. Which is Mga true. high Which roller is naman true. talagang may mga libreng kwarto yan eh. Pagtanggap ng mga pera at Pag-akit regalo, yun sa umano. ano eh, mga sugarol eh. Ano ba perks ito? Libreng kwarto, pagkain at eroplano. Yes. Dito, pagkain, eroplano, babae. Eh, mga perks and privileges yan eh. Hindi ko sinasabi dito kay Genuino Yes, at kay yes. Nagyat. Pero yung mga masugarol na mga talagang big time, ay, grabe yan. Napalipad pa nga sila sa Kasi Vegas naman, yung para gastos nila, kahit hindi ka na kahit hindi ka na maningil ng kwarto, Pagkain, tugon-tubo na yung casino. Lalo na Millions of dollars. Parang yung laban ni Pacquiao, di ba? Daming libreng kwarto daw doon na pinamimigay. Kaya nga ang laki ng lugi ng Vegas nung nagtayo ang Macau. Nahati kasi yung Asian gambler. Dati pumunta all the way there. Kaya tinatapatan niya ng Macau. Eh ngayon, may itatayo sa ating entertainment city. Sa reclaimed area. Siyempre, mahahati din yung ano ng Macau. Ang sugarol ng Pilipinas, doon na lang. Yung binabanggit natin na, Hirap na yan, wag lang malulon, di ba? yung mga binabanggit natin, sina Okuda, sina Win, mga matagal na sa gambling industry yan. Alam na nila yan. Sina Stephen di ba? Kaya okay lang kung absent si Nagyat. Nagyat, Galing Lahat ng dapat sweldo siya. dapat, oo. At samantala balitang sports naman po tayo, nagkaharap na sa isang press conference sa Beverly Hills, California, sina 8th Division Boxing Champion Manny Pacquiao at ang mga kalaban niya si Timothy Bradley. Sinabi doon ng ating pambansang kamao na gusto pa rin niya makalaban si Floyd Mayweather Jr. pero sa ngayon daw ay nakatutok muna siya sa papalapit nilang laban ni Bradley sa ika-9 ng Hunyo. Kaya naman paghahandaan daw niya ito ng husto. Dream come true ito para sa undefeated na si Desert Storm Bradley na makalaban ang pound-for-pound king. Ang WBO welterweight belt na hawak ngayon ni Pacquiao ang pagtatalunan sa kanilang sagupaan sa June 9 sa MGM Grand Garden sa Las Vegas, Nevada. My whole life, 18 years of my career, since I was an amateur to be in this position in the super mega fight against the best pound-for-pound fighter in the game, probably the best fighter in the history of boxing. I need to train at least 10 weeks so I can study his style. His style is not really familiar to me, but I'm going to watch it and study. Wow, exciting. Good choice din. Exciting. nakangiti yung tao. Ay, matindi yan. Magaling yan. Alapan talo yan, si Bradley. Kumbaga kita mo na Cyborg. yung boxing sport lang yun para sa kanya. Wala siyang Oo. angas. At least siya tumuloy. Oh, yan na. Kasi isa puro salita. Isa duwa. Siyempre, risk din yun para sa kay Bradley kasi undefeated siya eh. Yes. Actually, yung style nito, parang Mayweather din. Mabilis din manuntok yan. Kaya baka pagkahanda rin na Pacquiao yan sa laban Pero di mo kanya. Good fight. Ang Pero galing lumalabas, ito na yung huling laban ni Pacquiao. Smile Hindi mo talaga. lang Daw, Sigurado kasi na raw. sabi niya, di ba, ayaw niya nang manakit ng tao. Pero sabi By niya next year, magre-retire na Yes, daw. sabi So, niya, next year gusto pa. Rin niya makalaban si Mayweather. Next year pa. Pwede pa lumaban ng 2 beses. May twice a October year tsaka siya ano ulit. Nakakita niya kasi na parang karasan ng boxing, kaya mga tatlong laban na lang. Yung Alam mo, si Mayweather talaga magbibigay ng toldok na Actually. eh. Para wala na lahat. Matapos na. Lord, tatlo na lang po. Samantala, nagkagulo naman sa isang samba contest sa Carnival sa Sao Paulo, Brazil. Ang isa kasing lalaki na miyembro umano ng isa sa mga grupong kalahok. Bigla na lamang lumapit sa table kung saan naroon ang mga resulta at pinagpupunit ang mga papel doon. Dahil dito naglabas na rin ang sama na loob ang iba pang kalahok at nanggulo rin sa judges area. Alegasyon nila nagkaroon daw ng dayaan at suhulan sa contest. Ang ilang float na bahagi ng event sinunog pa ang mga nagayot. Dahil dito, hindi pa rin malinaw ngayon kung sino ang tatanghaling panalo dahil nag-iisa lamang umano ang kopya ng mga resulta sa samba contest. Samba contest, dancing contest. Akala ko dancing eh, samba. bakit ito parang floats? Para umuwi sa ganyang kaguluhan. Minute pa tayo mga kapuso. Good morning everyone! Meron pa rin pong The
diffuse tail end ng cold front. Yan po ay nasa extreme northern Luzon. Ito po yung pagkatapoy ng malamig na hangin sa mainit na hangin pa itaas. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Ang Mindanao naman po, meron pong easterlies na tinatawag. Ito naman po yung mga hangin na nanggagaling naman po sa silangan. Kaya naman po ang northern Luzon, kasama na po ang buong Mindanao. Magkakaroon po ng maulap na kalangitan ng mga kalat-kalat na pag-ulan at ang natitirang bahagi naman po ng ating bansa kasama na ang Metro Manila. May mga pulupulong pag-ulan na mararanasan. Ang ating pong sunrise, 6:17 ng umaga at ang ating sunset ay 6:02 ng hapon. Narito naman po ang mga weather condition at mga temperatures sa ipapambahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano po mga hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Kahit dati pa maraming batang Pinoy ang pinapangarap na maging astronaut at masilayan ang ganda ng kalawakan. Kaya kahit na wala pa tayong astronaut na Pinoy, pursue your dream, kids. Baka ikaw na mauna. At malay nyo, kayo ang unang Pinoy na makakarating sa outer space. Eto at marami kayo matututunan tungkol sa idol yung astronaut. Tinatambayan yan ni na Drew at Arndt sa Marikina. Nasaan ba yan? Good morning, guys. Well, hello there, guys. I think I'm fulfilling or living my dream. Wow! Talaga bang lumulutang ka sa Kamuning? Hindi sa Kamuning, sa Marikina Kanyas. pala, Marikina. Well, good morning, guys. Good morning mga kapuso. Aba, live na live po tayo ngayon dito sa Philippine Science Center. Of course, our favorite science place. Para lang pakita sa inyo ang pinakabago nilang Space Gallery. Di ba, Arn? Yes, Drew, kasi alam mo, Drew, National Astronomy Week ngayon. Nagsimula pa ito noong February 20 hanggang 24. Kaya naman, isinusulong ang pag-aaral ng tungkol sa mga heavenly bodies tsaka space science. Panalo ka dyan kahit wala ka talagang cover, no? Astronaut ako, Drew. Astronaut ka talaga. Pero mamaya mga kapuso, sa paglilibot natin dito sa Space Gallery, nako, pag-uusapan po natin yung lahat, anything and everything tungkol sa outer space. Planets, stars, moons, you name it. Pag-uusapan natin dito sa isang fun Thursday sa Philippine Science Center. Balik muna tayo sa studio, guys. Space on Friday. Okay, makikigaan, walang bibito sa pagtambay kasama ang inyong paboritong morning barkadahan dito lang sa Unang Hirit!